What is up you guys? Welcome dito sa munti natin channel, Ron Cup TV. For today's video guys, mayroon na naman tayong kailangan i-troubleshoot, no? Ito guys ay steam boiler. Ang reported problem nito ay ayaw daw mag-supply ang feed pump. So nauubusan siya ng supply ng tubig. So kailangan natin i-check ito kung ano ang mga possible na dahilan kung bakit gano'n. Kaya kung interested kayo guys regarding sa mga mechanical, electrical, and so on, I encourage you na panoorin nyo itong video na ito kasi for sure may matututunan tayo rito. Okay, so play muna natin ang intro. So dahil sabi ko nga kanina, ang problema nito ay yung feed pump. So ito yung una nating check guys, no? Kung ano ang possible reason kung bakit ayaw niyang gumana guys. Ano? By the way, dito sa banda rito, itong mga kulay blue na mga tangke ito, ay ito yung tinatawag na water softener. Ito yung filter. So kaka-install lang nito, as you can see, bagong-bago pa. Ito naman sa feed pump, sa mga hindi familiar dito, itong isang to, ay ito yung vertical type na multi-stage centrifugal pump. So matapos kong i-check yung electrical connection guys, wala namang problema. So dito tayo sa motor, mag-focus dahil bakit ayaw niyang umandar. So kailangan natin ng visual dito, actual na ma-check siya. Kaya kailangan ko siyang baklasin para makita kung anong problema. Kaya lang bago ko pa baklasin itong motor, parang mas naunang mabaklas yung damit ko sa may kilikili ko banda, pambihira. Ngayon guys, mukhang alam ko na kung ano yung problema. Pinasok ng tubig ang motor, ano? Basa yun sa loob kasi ang daming tubig nakapasok sa loob ng motor. So, kailangan kong baklasin talaga ito totally para makita kung hindi pa apektado yung winding niya sa loob. Pagpasensya nyo na pala itong damit ko guys, wala na. Wala nang pambili talaga. Ito baklas ko na yung motor. Nako, damage talaga. Basang-basa talaga ang loob. Sana lang hindi apektado yung winding nito, pero duda na talaga ako pag pinasok ang motor ng tubig tapos naka-on siya. Meron siyang kuryente. But anyway, bubuksan natin. Pero bago yon, tester ko muna. Tingnan ko muna kung kumusta yung kaniyang resistance. Gamit itong aking digital na multi-tester. So, line 1 to line 2, 3.4. Line 1 to line 3, 8.7. Nako, naloko na. So, line 2 to line 3, 5.8. Nako, pag ganito, wala na itong winding. Talaga naman, no? Problema talaga ito kasi kailangan kong ipa-function ito ngayon. For confirmation and out of curiosity, kailangan kong buksan ito para makita ko eksakto kung anong itsura talaga ng winding sa loob. Ayun, sunog. Mahira talaga. Wala na talaga. Mahirap dito sa motor na ito kasi ewan ko kung ma-rewind ito kasi kakaiba itong design na ito. Problema talaga ito. Paano ba ito ngayon? Ito na. Charan! Wala talaga. Sunog talaga ang winding. Wala na tayong magagawa rito. So ngayon guys, ang remedy na naisip ko, ito, nag-install na lang muna ako ng bypass na motor pump na maliit para lang magamit ko, matuloy lang yung operations, no? Kasi kailangan talaga itong boiler na mag-function during operational ng planta. No, luckily, kahit nasunog yung motor, hindi naman naapektuhan itong electrical control box. At least ngayon, napagana na ulit natin itong boiler. Dito sa side glass, ayan, makikita natin yung level ng tubig. Nagre-refill na ngayon ng tubig itong in-install natin temporary na pump. At ang dahilan kung bakit nasunog yung motor dahil nabasa ng tubig, ito, yung solenoid switch na yan, sira. So dahil sira, wala nang control yung tubig, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig kaya umapaw dun sa tangke na yan.
Kaya basa yung motor. Ngayon, ang in-install ko bago, naniguro na ako, nilagyan ko na ng, binalutan ko na ng plastic para kung sakaling umapaw man, hindi siya mabasa, no? So, that's all for today's video, guys, no? Hopefully, nakapag-impart ako kahit na konting information sa inyo, guys, no? While you are watching this video. Hope to see you again on my next vlog. Thank you so much for watching, guys.